beyond, aside from the grace of God, liban kay biyaya ng Ginoo, ito po daratang din anak ka rin. Why si Pio, 6 months ago dumating sa inyo, instant pa yung pagka-deliver, 20 minutes lang, andyan na. And why si Pastorik, 3 taon nang naghihintay ng apo, wala pa rin. Well, it's we're waiting sa kalooban ng Panginoon sa amin. So again, blessing lang po ng anak ka rin. And if it is a blessing, yan ay pagpapala mula sa Diyos, yan ay siya ay para sa Diyos. And that's why we dedicate our children. Anumang bagay na mula sa Diyos, and we accept na yan, na sila ay mula sa Diyos, ay para sa Diyos. Kaya ang buhay ay iniingatan natin para sa kanila na ito'y may handa, may talaga sa pagiging sa kanilang makadiyos na buhay. 4 na bagay po ang ibibigay ko sa inyo. Ang inyong pagtatalaga ng inyong anak is a confirmation. Confirmation for your supreme love for God. Na ang inyong anak ang pinakamahalaga sa inyong buhay, di ba? Sa pamilya. Hindi yan yung bahay, hindi yan yung sasakyan, o hindi yan yung pera. Pinakamahalaga ay ang inyong anak. Kaya pag ang pinakamahalaga ay kaya mong italaga para sa Diyos, yan ay nagsasabi sa atin, that is declaring na mahal natin ang Diyos. Because the most precious sa iyong buhay ay kaya mong ilaan, italaga para sa Diyos, yan ay kapahayagan ng ating pagmamahal sa Kanya. Pangalawa, ang iyong pagtatalaga ng baby is, ng bata is clarification. Linawin natin, sabi ng Panginoon, linawin natin, si Pio ay hindi sa inyo yan. Si Pio ay inyong responsibilidad, si Pio ay inyong aalagaan, siya ay inyong mamahalin, siya ay inyong palalakihin, but you do not own si Pio. Ang bata ay independent, isang buhay, na iyan ay diretso na pag-aari. He belongs to God. Kaya nga minsan, ang dami niyong plano sa anak niyo. Pero, well, that's good. Pero ang plano ng Diyos ang masusunod para sa Kanya. Amen. Yung pinakamabuti na alam ng Diyos, na nais ng Diyos para sa Kanya, ang siyang mangyayari. Kinaklarify ng Panginoon. Kinaklarify natin. And yes, liniliyaw natin si Pio ay nasa inyong tahanan, lalaki siya sa inyong poder. Pero ang Diyos ang may hawak ng kanyang buhay. Pangatlo po, commitment po yan. Commitment ninyo. When you dedicate your child to the Lord, you're committing sa Panginoon na yes, kami ay magiging responsible parents. Kami ang magangalaga sa Kanya, mag-iingat sa Kanya, at babantayan siya. Ay yes, babantayan. Talaga rin anak. Kukunin nila lahat. Kukunin nila lahat ang inyong energy, ang inyong resources para mabantayan, maingatan sila hanggang sa kanilang paglaki. Before, hala natin pag lumalaki yung bata, gumagaan ang trabaho. Lahat ng magulang dito alam nilang hindi. As they grow older, pag ganyan, parang ang hirap, kinakarga, mas mahirap pag tumatakbo na siya ng pilit kahit hindi pa siya makatakbo. Later, pag nag-aral na siya, bigger responsibilities. Later, kaya na niya sarili niya, nagti-teenager siya, mas mahirap bantayan ang teenagers ngayon. And even up to adulthood, tayo mga magulang, still connected, still responsible, still caring sa ating mga anak. And you should be ready for that commitment. Kanina, na-mention ni Ating the day, they were praying for Pio. So from iyan po ay paghahanda nila. Because they're asking God to bless them with another child. Na may kadugtong na, sana lalaki, di ba? Hindi lang sila basta humingi ng anak. Gusto nila lalaki. And yung waiting period na yun builds your commitment. Na kasi hinintay mo siyang matagal, pinaghandaan mo siya talaga. Kaya pag dumating na yung hinihingi natin, we are committed to it. At tayo ay handa. At tayo ay with all the resources that we have, gagawin natin para sa ating anak. At pinakahuli, gustong-gusto ko, when you dedicate your child to God, you're claiming everything
na inihanda ng Diyos para sa inyong anak. You're claiming yung mga bagay na hindi mo man ma-imagine. Nakaka-amaze po ang buhay, isang buhay, a single life. Ang sabi po nila, you can count the seeds inside an apple. Biyakin mo yan, bilangin mo yung mga buto. But you cannot count the apples inside the seed. Na ang isang buto, pag yan ay tinanim, lalago, tutubo, mamumunga, hindi mo alam how much na hanggang buhay ang puno na yan ay pwedeng magbunga siya. And it can expand to so many things, kagaya ng buhay ng isang bata. Maaaring ang naabot ng iyong kaisipan ay magiging engineer siya, magiging doktor siya. Well, go ahead. You can wish for those things, but still, ang plano ng Diyos, pinakamabuti at mas magara sa inyong plano para sa Kanya. Claiming the best from God na para sa Kanya. Wala pong tao, wala po sa atin ang pumili na, ay sana may bait ko kayong mundo, di ba? We did not decide. Hindi tayo ang pumili niyan. Pero chuta Kenny. Why? Because God decided na magkakaroon ng isang Abigail, magkakaroon ng isang Myron, na somehow, through them, darating na mga anak. If we did not choose, and it is God who chose, di po ba, titimpla ka lang ng kape, may purpose na eh. Yung pang lumalang ang Diyos ng isang tao, may purpose siya sa kanyang buhay. Imagine ko lang, because I've seen my children from yung bata hanggang sa lumaki. Yung mga nagpalaki na ng mga bata rito, yung mga kagaya ng puti ang buhok yan, nagpalaki na ng mga bata. Makapagalan eh. You cannot imagine all the energy, all the resources, all the yearning, all the prayers na inyong inilaan para sa inyong mga anak. But it is something as parents we enjoy. It's an adventure in life. At lalo na when you know that God who is on our side, anumang mangyari, you're in good hands. Amen. Okay. Yan po. Gusto niyo po ba ng mga isang oras ng sermon? Magdidinner kayo ng mga alas 8 ng gabi. But we will proceed. Invite ko na po yung parents na tumayo dito sa harapan para sa ating pagtatalaga kay Dio. Okay. Mahigit ka lang. Hawak na niya yung kanyang bato. Okay. Kaya kung harapan niyo rin may asawa, kaya harapan niyo yung pamilya, kaya tayong invite ng panganay. Come on. Alam mo na kahit bakit matagal si Pio bago dumating kasi nasa kanila ikaw mag-alaga. Yes. Same here. Dahil kung lalalanganin din, they're good things. And you can see in family. Wala po akong makitang kahit gaano kagandang painting na may kukumpara. No form of artwork or masterpiece na titingnan na tatalo sa image of a family na alam natin ang Diyos ang may lalang. Di po ba? Okay. Bago ako mag-proceed, gusto ko lang talaga kayong bilhin ng dalawa. Myron and Abigail. God has placed so much in your life na maging handa kayo with two lovely children, and who knows, baka may plano pa bang kasunod? Plano nyo lang yan, ang plano ng Diyos, hindi nyo alam. And be ready for that. Paghandaan nyo, when God puts something under your responsibility, paghandaan nyo. Because God can do so much for you and your family. Tayo po ay nagdededicate ng bata dahil alam natin ang bata ay para sa Diyos at sa lahat ng bagay. Sino po ang mahigit 20 years old na sa atin? Akala po, nakikita ng baby. Sobra yung tita, may sister set. Po sa huli, hindi madali. Even teenage years is challenging.
But God will be there for them. Kung paanong iningatan tayo ng Diyos, iingatan siya. Pipiliin ko muna yung mag-asawa. The best thing that you can give to your children is makita ng inyong mga anak na kayong dalawa ay nagmamahalan for life. Amen? For life. Si Abigail, this month sagot eh. For life. Yes, dahil kayong dalawa lang ang kanilang image of what a family should be like pag sila na ang naging adult. Kung ano makita sa inyo, yun yung papangarapin ng mga anak. Kaya nga sabi ko sa parents, kailangan pakitaan nyo sila on how good God is in your lives and how sweet life can be being married. Yan ang magtuturo sa inyong mga anak na mangarap ng napakagandang buhay. Buhay mag-asawa. Anak ka pa, yan kumakain pa ang naramdaman. O iplano na yung bina. Yes, na-overwhelmed lang po ako sa alam kong tin-repair ng Panginoon sa inyo. I'm giving Myron here, bias ko po kasi nga lalaki. Kung ano ang magiging takbo ng buhay ng pamilya, pinapapasan ng Diyos sa iyong mga balita. Your choices ay magdidikta ng kung ano magiging takbo ng iyong buhay. Your choices ang magdidikta kung gaano kasaya ang iyong asawa. Your choices will lead to kung gaano kaganda magiging buhay ng iyong mga anak. And it rests on your shoulders. Ikang tayak. Ikang tayak. When Adam and Eve nagkasala sila, si Eve ang unang nag-alok ng pagkakasala kay Adan. Pero nung nagkasala sila, sinong hinanap niya? Si Adan. Dahil sagot mo sila. Agree? Okay. Then pong ninong-ninang, can you please stand? Kayo po ay pinili dahil kayo po yung pinakamalalaking sweldo. Hindi, biro po. It's not true. Kayo yung pinili because you're people that they would like their child to emulate in the future. Na marami po mga bata as they grow older, ang sarap marinig, gusto ko magiging nurse ako kagaya ni Ninang. Huwag niyo pong hayaan na magaya tayo sa trending ngayon na si Ninong and Ninang hindi na kilala. Di ba? Na nakikita lang pag Christmas or birthday. Ngayon nga, pag Christmas, Gcash na lang eh. Hindi na nakikita si Ninong Ninang. When you were chosen to be sponsors, mga ninong at ninang kayo, you play a role sa kanilang pamilya. Kailangan pakita nyo yung pagmamalasakit sa kanila. That you are the first people that they will run to pag may problema, may pangangailangan, may kagipitan. Kayo yung mga taong hindi sila mahihiyang lumapit sa inyo. At kaya kayo ang tumatayong second parents kay Pio. And that responsibility ay hindi lang doon sa regalo o aginaldo. That responsibility is in looking over them. Kung ang magsasakyan ni Myron ay nakita nyo nakaparada sa hindi dapat pinaparadahan, alas 2 ng gabi, ng madaling araw, sumbungi. O hikit-hikit ang mga kanya, sumbungi agad. Why? Kasi po, nagmamalasakit kayo sa kanila. And because you love them. Kasi po sila ay hindi iba sa inyo. Panyag ka ng sakyan eh. Yes. Yes. Mag-ready na ako. Patayo mo na yung garahe mo. Because we believe in a God that is capable of doing and giving the best for His children. Amen. Kayo po. Amen. Amen. Later, I will invite you, siyempre mag-picture kayo po. Pero for now, Ken, kayo po. And always, if ever, narinig ko po kasi ito pag maalala nyo sila, you pray for them.
especially si Pio. Kahit hindi nyo alam anong kalagayan, condition, basta yung thought about them, that will be your trigger na idalangin natin sila. Can we do that? Kaya natin gawin yun. Okay. So here you are, Pio, with good parents, great parents, and the sister, and loving ninongs and ninangs who will be praying for you. Ang gagawin po natin ngayon is that we will dedicate Pio and then we will pray for him. Babasahin ko yun sa kanyang certificate. Later after the prayer, itutuloy ko dito yung ating pagde-dedicate sa kanya. Pero for now, let's bow our heads and pray. Heavenly Father, you're the author of life. Kayo po ang mayakda ng buhay. At sa buhay po ng mag-asawang Myron and Abigail, ay dinala niyo po ang kanilang mga anak. And today, aming pong tinatalaga si Pio Kaisler David Malyari na bagong kabahagi ng kanilang pamilya. Alam po namin, it is by your grace, by your will, according to your timeline sa inyong plano, Panginoon, kapiling nila ngayon ang batang ito. Ama, inahabilin ko po siya sa inyo. Panginoon, ang kanyang mga magulang ay bigyan niyo ng karunungan. Bless them with wisdom, Father, sa kanilang pangangalaga sa kanilang mga anak. And bless them with good health, na panatilihin niyo po silang malakas, Panginoon, at masiglang pangangatawan. Ingatan niyo sila sa anumang karamdaman. And Lord, protect them always. And Father, make their home, make their family a cesspool, a channel of blessings, na ang inyong pagpapala ay inyong pagkakalob sa kanila sa panahon ng kanilang pangangailangan. Wala po silang pangangailangan na hindi mapupunan, and all these needs will be filled, O Lord God, and they will overflow with blessings. Ama, dalayan ko po ang mga ninong at ninang sa kanilang pagmamalasakit sa pamilyang ito. Gabayan niyo po sila at biyayaan at bantayan, O Lord. Ingatan ang kanilang mga buhay at sa mga pamilyang kanilang kinabibilangan. Na maging kabahagi sila sa pagpapalaki kay Pio, O Lord God. Lord, bless them bountifully, Father. Si Pio, who is a baby now, Panginoon, hanggang sa kanyang paglaki, as he grows in stature and in the knowledge of the Lord, Father God, kayo po ang aantabay sa kanya. Ang mga magulang ay biyayaan mo ng panahon na pananatili sa pananambahan, pagtitiwala at sa iyong mga salita at pagbabahagi nito sa kanilang anak. And Lord, bless this family. Kayo pong mag-ingat sa kanila. In Jesus' name. And today, this is to certify that Pio Kaisler David Malyari, born on October 27, 2023, and child of Myron Christian G. Malyari and Abigail Malyari, has been dedicated on the 11th day of May 2024. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say Amen. 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 Palakpakan po natin sila. God bless you.